Kagaya ng sinabi niyo po, marami po kayong nakitang pagbabago sa akin. Yes, oo. Nag-invest ako sa sarili ko po, sa sarili ko para mag-improve, para anuhin pa. Yun lang yun lang nakikita niyo, pero marami akong pinaaral, ganyan. Tapos ano pa, hangga't nagre-ready sa mga bagay na sa hinaharap, 'yan. Naka-prepare na po 'yan, oras na lang naghihintay. Wow! Pakiulit daw po, medyo naano ko sa una. Simula nang pumasok ka dito sa Kalingap as staff ni Kalingap Rob, ano yung nagbigay sa'yo ng lakas upang mag-charity hanggang sa kasalukuyan at sino ba yung naging inspirasyon mo sa mga ginagawa mo dito? Yan po, nagtulak sa akin, actually, sila rin po, sila Kalingap Rob din. At kasi siyempre nung simula, madami naman na pong pumapasok na Kalingap partners. Yun nga, para kaming nagpag-iiwanan din kasi nun eh. Kasi siyempre si Kalingap Rob, napakahanan yan, mabait sa kasama. Nahihiya din naman siya na siyempre yung kasamahan niya naiiwan. Samantalang yung iba na kakapasok lang, nagkaka-channel, lumalakas. Samantalang kami, parang nai-stuck lang sa kanya na parang wala lang, parang ganun pa rin hanggang mga isang taon na nasa isang lugar pa rin. Samantalang yung iba, mabilisan pagpasok agad ng Kalingap partners, diretso na agad as a vlogger kay Kuya Bal. So, yun po, sila Kalingap Rob din at sila Kuya Bal din talaga sa amin, nag-push. At saka isa pa, syempre mas marami kami ding exposure sa channel ni Kalingap Rob. Mas hindi naman po sa may konting may parang konting fame din tayo na nakuha mula sa channel niya. Kaya mas maganda rin na makaano rin tayo na gamitin din natin yun sa ating sa pagbablog. At yung mga iniidolo ko kagaya nila Kuya Bal, yan ang nakita ko na parang syempre sila Kuya Bal, yung pag-charity is syempre limited lang naman ang matutulungan kung silang dalawa lang mag-ama. At yung mga partners, mas maganda talaga kung sama-sama tayo na tumulong para mas maraming matulungan. Grabe. So yun na guys, no, napakaganda po ng kasagutan ni Kalingap Edu doon. And as we all know po, na nung nag-umpisa si Kalingap Edu, ay isa siyang staff ni Kalingap Rob. And by then, hindi pa siya talaga nagbo-vlog. And yun nga, kagaya ng sinabi niya, yung iba na mga vloggers na biglang pumasok through Kuya Val ay diretso na sa pagbablog. Samantalang si Kalingap Edu dati ay naging staff lang po ni Kalingap Rob po, pero yun naman ay napakalaking advantage sa kanya or sa kanila na mga naging staff kasi yung exposure nila bago pa sila nag-vlog ay talagang na-expose na sila sa mga netizens, sa mga manonood po, So yun naman ang talagang malaking advantage, kaya mas humigit talaga yung kanilang sitwasyon sa ngayon. Kumbaga mas sumikat po sila, matindi talaga yung exposure, lalo na kapag sikat ang iyong mga kasama. So yun naman. So yun guys, ito muli ang inyong lingkod Batang Elio at magbibigay tayo ng reaction dito sa Karaba dahil ito ay napunta sa kakaibang mga question and answer. Kumbaga halos tell all naman itong si Kalingap Edu sa kanyang mga kasagutan, lalong-lalo na pagdating sa EDSI po, Pero napaka-professional pa rin niya na hindi niya sinasagot lahat, hindi niya ibinubulgar lahat dahil nga po sa laki ng respeto niya kay Kalingap Rob po, at baka mapagalitan daw siya. Although alam naman natin na hindi siya pagagalitan, pero siya na yung nagsasabi na hindi pwedeng sabihin lahat. Dahil sa laki ng respeto nga niya kay Kalingap Rob na panoorin na lang sa mga vlogs which means yung mga binablog ni Kalingap Rob tungkol sa EDSI, siguro ang ibig sabihin doon ay 99.9%
yung mga napapanood natin doon ay mga katotohanan. So yan. At ito nga, at nagamit natin sa ating thumbnail na ang mga Karaba host ay hindi napigilan na kiligin. Totoo nga naman na talagang kinilig sila at mapapanood natin yan maya-maya. And of course, bago tayo tumuloy doon ay huwag natin kalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang at Edo Vlogs and Kalingap Rab. So yan guys, tuloy-tuloy na po tayo. Let's go! Yes. Yun ang kagandahan ng pagsama kay Kalinga Prab kasi parang sa simula, 'di ba, parang kasama ka lang tapos nakikilala ka rin. So doon nag-start para ano ka, yung maging famous sa mga viewer at doon ka rin nila nagustuhan kasi alam nila yung pagsama mo kay Kalinga Prab ay talagang yun ang naging daan para mas marami yung makakilala sa iyo. Kagaya nung And one more thing, yung mga pagsama-sama niya kay Kalinga Prab, I mean, yung pagsama, yung samahan ni na Kalinga Prab dati, yung K5, no? Hindi po nagsamantala si Kalinga Edo, kumbaga hindi siya nagbi-BTS. Hanggang ngayon naman hindi siya nagbi-BTS. Eh maraming humahanga kay Kalinga Edo, guys. iba na, di ba yung iba mga K-boys, dati kasama lang din ni Kalinga Prab. Tapos nung magkaroon sila ng channel, doon nag-start na makilala din sila. So, yun yung tanong ko sa inyong dalawa. Kung gaano nyo kamahal ang Kalingap, hindi nyo ba ito iiwan pagdating ng panahon na maganda ang papupuntahan ng buhay na ganon? Siyempre, mahirap pagsabi na di tayo alis ng saka magsalita ng tapos kahit sabihin pa natin kamag-anak ko hindi. Sa akin lang, basta hindi magbago yung nakikita, yung hinangaan ko dun sa mag-ama na siyempre simulat sa pool nung nasa pa kami, nasa mababang pa kami sa hindi pa ganun kasikat si Rab, hindi pa ganun kasikat si Kuya Bal, ay hindi magbago. Yung which means yung kanilang pagtulong sa mga tao, yung kanilang talagang sincerity nila sa pagtulong, hindi magbago, hindi rin mananatili siyempre tayo din kasi yun ang nagustuhan ko dun sa Magama Doon talaga ako sumalo dun sa kanila. Simula nung na rin ako, darang nahulog na rin ako dun sa kanilang ginagawa habang tumatagal. Kasi nung una talaga parang feel ko parang stepping stone lang, makakuha lang ako ng konting pondo bago ako magtrabaho sa ibang lugar. Hindi ko naman nakalain na magiging ganito kaganda yung oportunidad. Siyempre nung 100,000 pa lang si Kalinga Prab, nung sinamahan ko siya, hindi ko ina-expect na mangyayari to lahat. At yun nga, simula nung lumakas si Kalinga Prab, parang feel ko ay, ang ganda pala nito. Ang ganda pala ng ginagawa natin. Hindi lang siyempre para sa amin. Lalo na dun sa mga ibang tao na tutulungan natin. Nakakatuwa, nakakataba ng puso. At grabe, kahit anong mangyari, kahit anong gawin ni Rab, suportado ko siya basta hindi walang magbago sa nangyayari. Dire-diretso lang tayo sa pagtulong. Grabe guys, alam ninyo, nakakagulat po yung kasagutan ni Kalingap Edo na ito, dahil ang katanungan ay kung hindi ba siya alis or may plano ba siyang umalis kapag sikat na siya. Ang kasagutan po niya guys ay hindi niya masasabi. Kumbaga napaka sobrang honest, pero ang dahilan naman po niya kaya niya nasabing hindi niya masasabi kasi meron siyang nagustuhan. Meron siyang nagustuhan sa mga sa ginawa ni Kalinga Prab and Kuya Bal po which is yung pagtulong. Yung pagtulong po, yung charity. Yun yung nagustuhan din ni Kalinga Edu, kaya siya na-hook or nahulog na rin sa pagtulong po nagustuhan na niya. And yun yung talagang napabilib ako doon sa kasagutan ni Kalingap Edo kasi meron siyang isang direksyon. Kumbaga hindi pa ganun-ganun yung kanyang direksyon po yung pagtulong talaga ang unang nagustuhan niya sa Kalingap. Kaya din siya napaibig na rin dito sa pagtulong po sa pagkalingap. Napakagandang kasagutan nun guys and aminado naman siya na sinabi niya na ang plano niya nung una is sumali siya dito para makapag-ipon lang, kumbaga parang stepping stone. Dahil alam naman natin yun guys na dati nagtatrabaho siya sa Laguna po
And then dahil nga sa pandemic ay kumbaga nagkawalaan po ng work, and then napasali siya kay Kalinga Prab, kay Kuya Val. And ang plano niya is maging stepping stone lang. Kumbaga makapag-ipon para makapagtrabaho sa abroad. And hanggang dumating yung point na talagang na-inlove na siya sa kanyang ginagawa, dahil isa na rin daw itong magandang opportunity. Ang ibig sabihin ng magandang opportunity, guys, while earning, nakakatulong pa. Saludo ako sa iyo, Papa Eds. And yun nga, hanggat hindi daw nagbabago yung direksyon ng Kalingap, ay mananatili siya. Kumbaga, yung direksyon na sinasabi niya doon is yung charitable na acts po nila, yung pagtulong. So Thank yun, you. tuloy. Thank you talaga. Kasi nandyan yung nangingibabaw pa rin yung kababaan loob. Dahil alam naman namin na nandiyan ka na sa taas, pero nandiyan ka pa rin, down to earth ka pa rin. Simpleng mapagmahal ka talaga sa ating lalo-lalo na nakita namin na mapagmahal ka sa mga senior din, di ba? So, tama yun. Kaya thank you, Kalingap Edo, Ading Roda. Anyway, guys, kasama pala si Roda Mix Vlogs dito sa episode na ito. Kaya lang po ay sisintro lang po tayo dito kay Kalingap Edo kasi sobrang haba po. Kaya kumbaga inedit ko na lang, puro kay Kalingap Edo na lang po tayo tututok. So yun lang po. Kalingap Edo, wala akong nakitang mga issue about sa sa pag-charity mo, pero alam po natin na itong mga nakaraang buwan na may mga issue na sabi mo sa live mo, i-block mo sila. Mga ganon. So ano yun, parang bang pag may issue ba naapektuhan ka pa Kalingap Edo? Pwede bang malaman? Or just okay lang? Apektuhan. Siguro konti lang po, pero wala naman wala naman ako masyadong nararamdaman sa mga komento ng ibang tao sa akin, kasi ang mahalagang komento lang sa akin na nakakasakit ay yung mga taong importanteng tao sa akin. Hindi ko pinapansin yung mga ibang bagay na ingay na hindi naman tungkol sa trabaho, hindi naman tungkol sa tinutulungan namin. Bukod doon, labas na yun. Yun lang po. Ayun, so alam nyo na, guys, hindi apektado si Kalingap Edu sa mga issues or sa mga bashing na nangyayari kung ito ay galing sa kung kani-kanino lang po na basher po, nasasaktan lang siya kapag mismong yung mga malapit sa kanya, or sabihin na nating pamilya, kaibigan, o kaya mga nakapaikot po sa kanya ng mga kakilala po niya, kapag sila na mismo yung nagsalita, doon lang siya maapektuhan. Good, ganda yan. Yes, ignore the bashings and the bashers. Ayun. So, meron tayong natutunan kay Kalingap Edo, mga sis and bro, ha? Ignore. Yung mga nakaka-experience din ng mga pangbabash, o ignore ninyo. So, ayun, si Sigindang Emmy. Mukhang meron kang mga gustong itanong kay Papa Eds and kay Sis Roda. Go on. Kay Kalingap Edo. Kalingap Edo, bakit kaya hanggang ngayon, lagi kang nai-issue na meron ka daw na iba? Ano masasabi mo? Yes. Ganung issue na laging yun ang binabato sa'yo. Ano yung masasabi mo dito sa mga yung ganito yung iniisip sa'yo? Kaakibat na yun po pagka ikaw talaga ay parang pag tawag dito, sabi nga baga sa tawag dito, yung puno na maraming bunga. Ang punong hitik na bunga, maraming bumabato. Yan. Which is, kapag tayo umaangat, marami talagang minsan na na humaling, naiinggit, at gusto minsan tayong ewan natin kung anong gusto nila, ang pakay nila. At gusto nila tayong pabagsakin or isyuhan, kahit minsan wala naman talagang ginagawa. Ay nasa kanila na lang po yan kung anong nila. Pero ang mahalaga, kung ano man yung mga nila, patuloy pa rin po ako sa ginagawa ko. Ang naman natin dito sa mission sa Kalingap is pagtulong. At
minsan labas na pansariling pansariling buhay natin ay minsan ay isang tabi lang din muna ng mga fans at kasi hindi naman po lahat kailangan ipubliko, di ba ba? At siyempre, Oo. may karapatan din po ako sa buhay ko at mga ganyan, mga bagay-bagay. Hindi na kailangan, minsan Tama. alamin ng mga viewers. At yun. Minsan kasi ang pangit yung sobrang public ng buhay mo, nakaka-stress din po baga. Minsan nga yung mga pamilya ko, hindi ko na pinapakita kasi ayoko na ma-stress sila sa mga bagay-bagay. At hindi na sila mamroblema. Yun po. Tama. So yun guys, hindi man yan direkta na sinagot po yung issue, na i-issue sa kanya po na meron siyang ibang girlfriend, ay maintindihan naman, kumbaga sa napakahabang paliwanag po niya na ang mga nangyayari ay ginagawa-gawa lang or gawa-gawa lang yan ng mga naiinggit sa kanya po dahil ang paliwanag na niya ay ang isang puno na hitik sa bunga ay sadyang binabato po kumbaga ay nature na po yan ng tao. Hindi lang mga Pilipino po, kundi lahat ng tao dito sa buong mundo ay ganyan ang nag-iisa, may pare-pareho na kaugalian na walang iba kundi ang pagkakaroon ng crab mentality po. Totoo po yan na hindi lang Pilipino ang may ganong kaugalian. Yung hahatakin ka pababa kapag ikay nakikita nila na sumisikat or umaangat na. So yan, magandang kasagutan yan, Kalingap Edo. So tuloy po natin. Oo. Ikaw, sis Dendeng Emmy, agree? Yes, agree ako sa sinabi ni Kalinga Edo. Kasi kapag mga personal na about sa personal life mo, mas maganda talaga yung privacy. Para kasi pag yung expose talaga sa social media yung love life, talagang marami yung makikisali na mag-i-issue na hindi naman katotohanan. Kaya tama. Totoo yan. Yun nga hindi mo ini-expose yung iyong mga personal na pagkatao or pamilya or lahat-lahat ng personal. Hindi mo ini-expose ay kinakalkal pa rin nila. How much more pagka niladlad mo na ang buong pagkatao mo ay sigurado. Pagpipiestahan ka, gagawan ka ng kahit wala kang ginagawang masama po gagawan ka nila ng kwento na hindi maganda. Kaya na isang katotohanan ulit. Lang yung ginagawa ni Kalinga Edo na yung family niya o yung special sangwa niya is yung naka-private lang talaga para hindi na-apektuhan din. Oo. Kaya nga hindi sila umaamin ng direktahan Ang problema hindi kayang i-private kasi ang bibibiyansin natin ay public image din, public figure din. So mahirap talaga, 'di ba, Papa Eds? Napakahirap na i-private dahil si Baby Vian ay andyan 'di ba? So para sa akin inggit ang number 1. Ano 'yon, Kalinga Edo? Ayaw din masyado ma-public, mahihayin yun. Saka, syempre, minsan naiwas na lang yung paggaganyan. Siyempre, di naman palagi tayo, camera ready or Saka, may mga times na nakakapagod din minsan, madaming nakatutok na camera. Di man tayo, siyempre, maraming anggulo. Minsan, mapapasama tayo sa video ng iba. Minsan okay, minsan hindi. So, nakakatakot din minsan kasi Tama. dapat laging perfecto ka. Mahirap naman maging perfecto sa lahat ng bagay. Tama, oo. Ay, nice. Kalinga Bedo, great na sinabi mo yan. Pwede yan, i-suggest natin sa, isa sa mga rules, sa Kalingap, na kung halimbawa, magbi-video kayo, kailangan alam ng bi-video. Actually, totoo yan guys kasi dapat malaman ng bibidyuhan mo siya kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay yung itsura mo or yung forma mo or yung may mga pagkakataon na may iniisip ka na iba ay medyo napapasimangot ka or kung ano man yung hindi magandang kalalabasan ng picture or video pag kinuhanan ka na hindi mo alam po yung mga stolen or mga BTS na tinatawag
at yan ay gagawa nila ng kakaibang kwento. Kunwari, nakasimangot ka, napatingin ka sa iba, pwedeng-pwede nang gawan ng ano yon ng alanganin na kwento. Kasi hindi naman natin nababantayan yung sarili natin na lagi lang tayo nakangiti. Lagi lang tayo naging palabati sa iba. Lagi tayong okay sa lahat ng oras. Siyempre, tao lang din naman tayo, di ba? At saka yung pagbibideo, dapat talaga pinagpapaalam yan, guys. Kasi hindi naman talaga part ng system natin yan. Ginagawa natin yan. Part ng ating trabaho lang. Yun. Hindi yung basta lang kayo ma-video tapos i-upload ninyo. Tama naman, hindi naman lahat ng anggulo maganda yung kuha sa'yo. Paano pala kung, di ba? Ang pangit naman, kaya nga pagka nagpipicture tayo, pag-upload, tinitingnan maganda ba ang itsura natin dito, okay ba tayo? Kung mukha ka naman katawa-tawa, ba't mo i-upload? Tama, di ba? So agree ako dyan, Kalinga Pedro. Hindi naman lahat ng bibidyohan ka lang, di ba? Paano kung hindi ka naman naka-ready? Maganda yan, isama sa rules, isuggest natin yan, di ba? Na, magpaalam naman kayo. Privacy, di ba? So, ayun, mga sis, talaga grabe. Ako, masaya ako ngayon. Kasi, ang Papa Eds natin. Nako, alam ko masaya ka, ma'am. Alam ko naman paborito mo ang Edsy. Na yun, di ba? Para sa akin, conclusion yun sa akin tanong. Kung walang girlfriend ang Papa Eds natin, ha? Ayan na. Ang kasagutan. Kasi marami nagme-message sa akin. Kalinga Edo, as in bigyan mo ng reaction to Teacher M, pero hindi ko pinapansin. Sabi ko, nonsense. Hindi ko papansinin yan kasi I know Kalinga Edo so well, and I really don't know you kung sino ka, di ba? Now I know, and it's very clear na wala pong girlfriend ang Kalinga Edo maliban sa bibiyansi natin. Nako, ayan. Dinerecho na po ni ma'am, ni Teacher N po na walang ibang girlfriend si Papa Eds bukod kay Viancy. So, sinabi na niya. Dinerecho na ni Teacher N na mag girlfriend, boyfriend ang Edsy. So, yan. So, I'm happy to shout it out to you guys. Ayun, Sister Darlene, back to you. May tanong ako kay Kalinga Pido. Matagal na ako nagwa-wonder nito. Pumunta sila sa Palawan, pumunta sila sa Cebu, sa Hong Kong. Hong Kong ba yun? Hong Kong. So, sabi, napansin ko sa kay Kalinga Pido na wala siyang vlog sa mga travel or kukunan niya si Beyonce. So, parang nagwawonder ako ng konti to decision niya or iwas lang siya sa issue na parang ayun niya mabash yung vlog niya kasi nandiyan si Beyonce. Pwede ba malaman, Kalinga Pido, decision mo ba? Kung sabi mo, gusto mo isang private. Decision mo na ayaw mag-vlog sa mga travel na pwede isama si Beyonce or gusto lang, wonder lang. Para sagutin mo kasi for sure may mga nag-iisip din na katulad ng iniisip ko. Nako, Ma'am Darlene. Nako, pwede ba ako na sumagot dyan dahil sa part na yan, ikilala ko na si Kalinga Edo. So ito guys, pasensya na kayo. Unahan ko na si Kalinga Edo sa pagsagot, no? Knowing Kalinga Edo kasi guys, no, ay madalas nababanggit niya na bihira lang talaga yung pagkasama sila ni Viancy na matagal. So, I think kahit nasaan sila pumunta, ay mas inuuna pa rin niya yung personal na pag-uusap nila ng dalawa po, kasi sa mag-video, mag-picture-picture, which is nakakasira ng moment. Kumbaga, nakakasira ng momentum, what I mean, sa kanilang pag-uusap. So, alam ko sinasamantala ni Papa Eds yun para kumbaga pag-usapan yung kanilang pribado na buhay po. So, yun. And one more thing, kaya hindi nag-upload si Kalinga Edo, although alam naman natin na gumagawa din siya, nagpi-picture-picture, nagbi-video, pero hindi yung pang-vlog talaga. Kumbaga, ang pang-private na collection niya yon, kagaya ng ginawa nga po niya nung na nilabas niya noong debut ni Viancy po, yung kanyang mga collection. Alam po, ganun. Hanggang ganun lang si Papa Eds. Tsaka yung mga maiigsing video lang, pero hindi talaga yung pang VTS. So yun, ganun ko siya kakilala, guys. Yes. Okay po yung tanong. Actually po,
ano yan, na-video naman po ako, konti-konti lang, parang clip-clip Mhm. lang, tapos hindi naman sobrang Yun. tagal. Saka kung ma-video man ako, siguro sa buong sa buong travel, pwedeng isa vlog lang, ganun lang, para at least may content lang ako, hindi man talaga minsan talaga, pag wala na talagang upload, napipilitan lang din ako mag-vlog kahit konti lang. Pero hindi naman yung focus talaga sa mga beneficiary ng Angel. Minsan silip lang sa kanila, tapos balik na lang sa akin ulit. Pero yun nga po, kagaya po na sinabi nyo, pag nagta-travel po ako, karaniwan, ini-enjoy ko na lang po rin kasi Yun. bihira Oh. lang yun. Saka Tama. ang focus namin dun is mag-relax at maging Perfect. banding sa mga kasama namin. At yung pag-vlog, pinapaliban ko na lang minsan kalakalinga prab kasi sa kanilang channel yun eh. Correct. Ginawa yung Yun. yung travel and para para maipakita ni Rob sa mga tinutulungan. Which is hindi naman sinasabing bawal. Para sa akin lang na at least sa kanila na yun. Okay na ako dun sa Respeto. minsan kasi Oo. may mga baon na rin po kasi ako before pa kaya okay lang. Hindi naman po okay naman po mag-vlog. Hindi naman po pinagbabawal yun. Sabi ni Rob. Kasi syempre nahihiya. Actually, si Kalingap Edo guys, o kaya kahit sino sa kanilang mga mga leading man, pinapayagan naman po silang gumawa ng sarili nilang video kasama yung beneficiary or kalab team po nila paminsan-minsan, lalo pagka mga ganyang mahahaba na oras ng travel, na syempre mga vlogger din po yan. Kapag wala silang upload, wala silang halos kikitain, kaya naintindihan ni Kalingap Rob po yun na pinagbibideo po sila pero si Kalingap Edo hindi pa rin niya halos ginagawa yun eh. Kumbaga, ganun talaga kalaki yung respeto ni Kalingap Edo kay Kalingap Rob. Yun na nga, dahil hindi naman channel ni Kalingap Edo yung paggagawa ng ganong videos, yun yung nire-respeto po niya kay Kalingap Rob na yan. So yun. din minsan si Rob sa mga kasamahan. Siyempre matagal-tagal kami makakabalik. Kawawa din sila. So sa akin lang, para sa akin, ini-enjoy ko lang po yung moment. Kasi Grabe. once in a lifetime minsan di na nakakabalik. At masaya talaga yung mga ganun. Siguro may na-video ako, hindi ko na minsan yung iba ina-upload sa cellphone ko na lang. Ang alaala na lang. Yun. Ganun lang po. Oh, galing. Diba? Siguro naman kahit sino po pag si Baby Biancy na yung kasama mo sa isang travel, siguro wala kang sasayanging oras at mas gugustuhin mo na lang na nakakapagkwentuhan kayo, kakapag-usap kayo at mailahad mo yung iyong nararamdaman, maipakita mo kung ano yung totoong nararamdaman mo sa kanya. Kasi naman mag-video-video pa which is talaga nakaka-consume ng oras po yun, no? Si Kalinga Grabe. Pedro, minsan mas i-treasure nyo yung moment. Kasi kung minsan na puro kayo picture ng picture, magbi-video, parang minsan nasisira. 'Di ba? Opo. Try nyo nakasama ang Iba rin family minsan kasi ninyo. iba rin kasi pagka minsan sa video, iba yung makikita mo, mas maganda minsan nakikita mo sa mata mo eh. Yun. Kagaya sa Palawan yung huling araw namin, napakaganda nung sa sunset, Yes. nung sa Jongkar. Ay, Mhm. oo, grabe Nandun ako sa yun. likod. Ganda nun. Saka sa Hong Kong nung patapos na yung Disneyland. Sa Disneyland. Gandang masyado. Yun po eh. Yun. Mas So yun, di na Oo po nga. kasi nasagot na yung iniisip ko. Ako naman, ang iniisip ko noon, na yung palagi ko ba nga sinasabi na si Kalinga Pedro, hindi talaga siya mag-take ng mga videos and photos kasi hindi siya nagtitake advantage. Di ba? Sabi Correct. natin na Isa sa hindi nagbibitiis talaga. Isa sa oo, hindi hindi talaga. Yun, Pero tama. ito na nga, gusto niya yung moment ay i-enjoy niya talaga. Tama. Kasi kung puro ka lang video ng video, picture ng picture, hindi mo ma-enjoy talaga. Di ba? Totoo yun. Kahit itry nyo minsan. Kasi ako na-try ko na din yun. Kasama mga anak ko. Sabi niya, si mama, puro picture, picture. Ayaw nila. Gusto nila talaga i-enjoy yung pamamasyal. Walang picture-picture. Mga ganon. So, ayun. Marami tayong natutunan kay Kalinga Edo. As a charity, alam natin marami kang mga sponsor. Marami yung nagbibigay sa iyo ng sponsor kasi marami kang mga tinutulungan. So meron ka bang na-experience na sponsor na parang gusto ka nang hawakan sa liig? Parang ikaw yung
Yung tipong lahat na lang ng gusto nila, yun ang masusunod. Meron ka bang ganong na-experience, Kalingap Edu? Meron po mga ganong times, lalo na kapagka medyo bigatin yung sponsor. May mga Mm. times na parang didiktahan ka at Mm. parang aandirin ka minsan. At minsan ewan ko kung gano'n talaga ugali nila o ano. Pero siyempre, Mm. tayo dito ay ano naman, kahit papaano ay may paninindigan, may ano tayo dito, may prinsipyo, at alam natin kung anong tama at sa mali. Akin ay hindi naman ako masyadong naapektuhan sa mga gano'ng klaseng ano, kasi sa akin kung ano, pagka medyo nagiging diktador na ang ating ano, mga nagpapaabot ng tulong, minsan lumalayo na lang ako ng kaunti-unti o kaya pinagsasabihan ko rin sila ng pinapaliwanag na ano po, kahit ano na ito ay sa aking ano, sa akin, sa mga ano, sa mga viewers channel natin 'to, hindi lang naman po sa ano, hindi tayo puwedeng ano, magpa-take over kasi may parang may sinusunod din akong ano, na na tawag dito, sinusunod ko rin yung Direksyon. siyempre paglilingap saka yung mga rules sa kalingap na mas na sinasabi baga nila wag magpa-control sa sponsor. Siyempre sanay na tayo may mga gano'ng ano na ring instance kalarab, kaya medyo aware na ako na minsan di na talaga maiiwasan may mga gano'ng ano na pagka ano, parang minsan sisilawin ka sa pera at minsan Mm. ay hahawakan ka sa leeg. Pero ganun pa man, mas mananaig yung pagiging kalingap natin, yung pagtulong kaysa sa mga gano'ng bagay. At kahit sa akin naman, okey naman ako sa ano, sa aking channel. At kahit gano'n pa rin kalaki yung ino-offer nila, ano naman ako, ang mahalaga ay ano ako, kuntento ako sa mga meron ako ngayon at mananatiling gano'n hanggang sa huli. Yun po. Yun, ganda. Grabe ano. Guys, actually ano naman 'yan, kumbaga open na open naman 'yan sa mga nangyayari po ano, na may mga hindi naman lahat po guys, no. May mga sponsors talaga na ganyan, kumbaga didiktahan ka, kaya nga po nagkakaroon na marami na nangyari dito sa Kalingap yung tinatawag na wakwak. Kumbaga talagang didiktahan ka nila, kung hindi nila nadiktahan yung ano, kagaya ni Kalingap Edu, ang bibiktimahin naman po nila mismong beneficiary, kaya nga may mga sinasabing nawawakwak po ano. And diyan lang ako bilib din kay Kalingap Edu, kagaya ng sabi niya is kontento na siya sa kung anong meron siya, kung ano yung naitutulong niya, kumbaga may sarili siyang direksyon. And yun yung isang nakakabilib kasi hindi siya umaasa talaga hindi siya palaging umaasa sa mga sponsors po ano. Si Edu ay isang self-reliant na tao, kumbaga umaasa siya sa sarili niyang kakayahan. Yun ang maganda. And never naman natin siyang napanood or narinig na gaano po ano, na nananawagan sa mga sa mga sponsors na nangyayari sa iba dito sa Kalingap po ano, na open kung manawagan. Pero si Kalingap Edu, hindi. Kumbaga ano siya okay na siya sa kung ano yung naibibigay niya. Yun. Kontento si Gandang Emmy, si Kalingap Edo. So kung ano ang meron siya ngayon. Oo. Ano masasabi mo doon, si Gandang Emmy? Tama yun. Tsaka si Kalingap Edu guys, napaka-ano nito kagaya na nasabi ko kanina, napaka self-reliant. Kahit nga yung inofferan siya ni Kalingap Rob before na pabahayan siya, which is si Kalingap Rob na yun, pinsan na niya yun, tinanggihan pa niya na which is itulong na lang yun sa mga beneficiaries, kasi alam niyo guys, si Kalingap Edu, alam niya sa sarili niya na hindi siya beneficiary ng ng Kalingap po siya po ay isang vlogger, hindi siya beneficiary
yung mga, yung mga, kahit nga kotse niya, motor niya, sarili niyang pera ang pinambili po, ano, hindi siya basta-basta naaanuhan ng mga ibang sponsors na reregaluhan ng kotse, reregaluhan ng bahay, yung mga gano'n ay maaaring hindi natin alam kung may nag-offer na rin sa kanya na tinanggihan niya, pero ang lantaran lang naman is yung pag-offer sa kanya ni Kalinga Prab po, ano, na patayuan ng bahay na kanyang tinanggihan. Ibig sabihin talaga, mas nagtitiwala siya sa sarili niyang kakayahan na kahit hindi man biglaan, ay magagawa din niya yon kahit pa konti-konti. Yan ang ano, talagang tao na may prinsipyo. Diba guys? Kasi ikaw yung charity vlogger, dapat alam mo kung ano yung mali at tama. Kasi minsan, Mm. baka yung iba na sponsor, sobra na. So, tama yun na huwag kang magpa-control sa kanila. Mm. Kumbaga, kasi yung iba, magmamanipulate na sa'yo eh. Gusto nila Mhm. sila yung masusunod. Pero tama yung ginawa ni Kalinga Pedro. Siya yung mismong Mga lumalayo. susunod. Oo. Hindi siya Dikta. hawak sa liig sa mga sponsor. Mm. So far, ilan ang pabahay ni Kalingap Edo? Yung napabahayan niya na nakapasok dito sa Kalingap. Yung ano po, yung counted sa Kalingap, isa po. Pero hindi ko na po mabilang yung iba. Kasi yung iba parang renovate lang po ang ginagawa ko eh. Renovation lang. Kasi wala naman tayo ganong kalaking halaga. At hindi rin naman tayo hindi rin yun yung sponsor ko minsan. Gaya nga na sinabi nyo, dahil siyempre ako ay hindi minsan ako masyadong intact sa sponsor, no? Na parang Yun. masyadong itong close na close. Attach. Sa akin lang, parang kung mapaabot kayo ng tulong, salamat. Pero Oo. nung talagang communication ng todo, telebabad, chat ng maghapon, hindi ko po may bibigay yun. Kaya minsan, Nako, parang may kilala yata ni si Kalingap Edo na gano'n yung nakikipag-telebabad maghapon sa sponsor, kaya niya nasasabi. Nako. sponsor siguro, hindi nagugustuhan yung ganung pakikitungo ko, which is, sorry po, kasi busy po. At hindi ko talaga may bibigay yung ganung klaseng attention sa mga sponsor. Kaya siguro, Sige wala na nga. akong makuha talagang maraming tutulong sa akin pag mapabahay. Kaya ganun siguro po ang nangyayari. Siguro may mabigay man, hindi pa sapat. Siguro mga 1/5 ng halaga ng pabahay kasi mahal po eh. Maabot ng 300 to 400 ang isang bahay. Sobrang laki. Oo. Kung gagamitin ko naman po yung buong ko, siyempre baka ilang buwan kong gagamitin yung sahod ko sa YouTube para matustusan yun. Hindi kawawa naman po ako at siyempre yung mga na charity ko. Yung ating budget sa isang buwan, di ba? Yung mga scholars, 'di ba? May mga scholars si Kalingap Edo, may mga beneficiaries din siya. For me, I think kahit hindi mas din, parehas lang din 'yan, 'di ba? Yung nagpapaaral ka kasi para bang nire-ready mo na sila para sa kanilang future. Mas maganda nga yung ganun eh, mas pasampabahay. 'Di ba? Kung tama si Kalingap Edo mga sis, para sa akin yung hindi kaya nga sabi ni Kuya Val, no string attached. Kung magtutulong ka, tumulong ka lang at huwag ka nang mag-expect ng kung ano-ano. Para sa akin, mas maganda yung ginagawa ni Kalingap Edo. Para hindi na sila umasa na, di ba, pagka tumulong ka hanggang dyan lang, kailangan may limitations talaga para mabawasan din. Disappointment. Oo. Tama. Mga sis, ako agree ako sa kay Kalingap Edo na ganung klaseng pananaw na kung ano ba yun, Kalingap Edo, sinasabihan mo ba sila ng ganun or sa isip mo lang? Alam ba, may sponsor na hindi naman. Baka siyempre baka yung iba masaktan. Ma-offend. Ganun lang ako. Siyempre ako, hanggat may time, ma-chat po ako, pero limited lang po. Kasi siyempre, hindi naman po ako kasing galing at kasing kasing daming tauhan ni Kalinga Prab na may mga tauhan para sa akin gumalaw, may mga editor na ganyan. Siyempre sa akin channel po, yung kapatid ko busy rin sa trabaho. Yung aking pinapa-edit sa kanya, minsan wala pa nga eh.
Kaya minsan sa akin, halos lahat ako. Kaya medyo mapagod. Yung One-man editing, yung team. pagbablog kung saan-saan, scouting ako din. Kaya wala talaga, all around. Kaya kahit ngayon po, wala pa masyadong sobrang pagod talaga. Kaya nga po wala pa ako halos pahinga. Ang pinakapahinga ko ng matagal, nitong ako ng ni Kalinga Prab, magpaayos ng buhok, which is yun lang ang pinakabakasyon ko sa loob ng 5 taon na ganong katagal. At hanggang linggo Oo talaga, nga. wala akong pahinga. Hanggang linggo, walang pahinga. Dire-diretso po yun. Excited na kaming makita. Yang, Actually guys, maganda, the best talaga is yung scholarship. Alam niya kung bakit. Sabi nga, kung gusto mong tumulong, huwag mo bigyan ng ng isda. Bigyan mo siya ng pamingwit para matuto siyang mangisda. Hindi po ba? Kasi pagka puro pera or mga material lang ang ibibigay mo, kumbaga mawawala at mawawala din yan kapag ka hindi sila natuto na tulungan yung kanilang sarili po. So kapag ka scholarship at nakapagtapos po sila, magkakaroon sila ng edukasyon para ilaban po nila para sa kanilang future, which is yun ang napaka-importante kasi habang buhay na nilang magagamit po yun, no? And yung tungkol naman po sa pabahay, wala naman din po masama doon. Yun ay sabi nga ni Kalinga Prab, bonus lang yun. Bonus na yun kasi kumikita naman po siya ng kaya binabahagi niya po, ganun din kay Kuya Vile. So, pero number one pa rin is yung edukasyon talaga. So yun. Kumbaga, turuan mo siyang maghanap buhay. Tulungan mo siya para matuto siya na maghanap buhay, hindi yung puro bigay lang ng bigay na mga material na bagay na madaling mawala. Kasi kapag ka hindi mo siya naturuan ng tama, wala rin mangyayari, di po ba? Kumbaga, pansamantalang tulong lang yun. So, ang edukasyon talaga, which is yun nga po, yun talaga number one na tutok ni ng Kalingap, ni Kalingap Prab, si Papa Eds, edukasyon talaga. pares ba kayong kay Kalinga Prab? Tinanggal din ni Kalinga Prab yung sombrero niya. Opo, Nakita di na pa po namin yung pantay. book niya. Sunod na lang po mga 2 months from now. Ay, kay tagal pa pala. Two Tagal pa. months pa pala yun. Kay Kalinga Prab kasi tinanggal na yung sombrero eh. Bagay Nakita na naman po siya sa akin, namin. medyo hindi pa pantay ang pangit pa. So, ayun, new look, si Kalinga Pedo. Ayun, si Darlene. Sis, may tanong Marami pa ako. tayong gustong malaman kay Kalinga Pedo. Ayun, si Gandang Emmy. Tanong ko lang, yung sa pabahay mo kay Early, kailan yun masisimulan? Baka po summer kasi alanganin ngayon kasi gawa ng mga bagyong dumadaan sa ating lugar. Kami po dito ay palaging tambayan ng bagyo. At halos pag gantong panahon po ng bare months, halos araw-araw po yan maulan. Kung hindi umaga, hapon po uulan. Kaya mahihirapan yung trabador, sayang ang araw, sayang ang budget natin. Kaya summer na lang po para at least dire-diretso ang trabaho. Tama. Tama. Kasi pag maulan, mahirap din pala talaga. Diyan sa Bicol, Bicolana din ako eh. Kaya alam ko na pag ganitong panahon, maulan. Mahirap magtrabaho. So, ayun, kaya mga sis, ako natutuwa kay Kalinga Pedro sa sinabi niya na yung mga sponsors kung tumulong, wag mag-expect ng sobrang magiging close tayo kasi nga wala siyang time para dyan. Diba? So, ibig sabihin, itong mga pagcha-charity na to ni Kalinga Pedro is galing mismo sa kanyang bulsa. Yes. Mga sis, diba? Tunay na charity vlogger talaga. Mayroon naman Kasi si Darlene? sponsor. May mga na-sponsor. Okay. Siguro at least mga medyo balance din kasi may mga iba talagang tinutulungan ko na wala talaga at may ibang hindi naman natin mapipili masasabihan sila na ibigay dun sa iba. Oo nga, tama. Oo. Minsan Correct. mas marami yung sponsor nung yung kukonti kaysa dun sa mga maraming wala. Totoo naman yan. Hindi mo naman talaga matuturuan yung mga sponsors kung sino yung gusto nilang tulungan po. Kasi ang bawat isang tao, kunwari, ako sponsor, nakikita ko yung isang beneficiary ng Kalingap na sa tingin ko at pakiramdam ko, yan ang gusto kong tulungan dahil may nakikita akong kakaiba sa kanya at parang tingin ko ay hindi masasayang yung itutulong ko sa kanya, ay yan talaga yung tutulungan ko. Hindi pwede na lahat gusto mong pantay-pantayan. Tumulong ka man sa iba, siguro,
hindi ka pantay nung isang nakita mong yun, talagang gusto mong tulungan. Ganun po yun, guys. Mga tao lang, di ba? Parang katulad din kay Kalinga Prab, di ba? May mga Kalingap Angels na maraming sponsors, Oo, meron din minsan namang hindi balance Kalingap po eh. Angels na wala. Minsan Oo, po, hindi ganun. balance eh. So parang doon ka man kukuha, di ba? At Opo. isi-share din sa iba. Oo. Hmm. Ayun, gandang Emmy. So may tanong ko Kalingap Edo dun sa mga Kalingap sa mga scholar mo. Siyempre yung mga scholar mo is talagang ikaw yung nagsusupport at meron din mga sponsor na nagbibigay. So alam natin na nagkaroon ng issue. Ito ba sila ay pinagsabihan mo or nung nagkaroon sila? Siyempre naman po. Siyempre naman. Kasi kung ano ko yan, kung sakop ko yan, kung cargo ko ang isang kailangan ko na makisama. Ayusin yung mga ganyang bagay. Siyempre pinagsabihan ko nung nakaraan. Kahit nung nakaraan pa, before pa, wala pa po yan. Or hindi minsan nakikita ng pag may nakikita akong mali sa isang tinutulungan ko, depende sa kanilang tawag dito, paglabag. Minsan, kapag okay pa naman, nananatili pa naman. Pero pag sobra na, may mga times na hindi ko na lang ina-announce para hindi man masyado mapahiya. Inaano ko na lang, pina-cut off ko na lang sa tinutulungan ko para syempre kung deserve mo matulungan, syempre dapat focus ka lang sa sa kung mag-aaral ka at kung bawal ang bisyo at sa lahat, hindi lang sa scholar ko, syempre sa lahat sa mga kung sa pamilyadong tinutulungan, bawal yung mga pagsasabong o kung ano man, pag-iinom o kung ano man. Bawal yung ganyang bagay. Kasi syempre kung tutulungan ka, dapat maayos kang tulungan, hindi yung kung ano-anong ginagawa mo. Kasi nakakahiya sa mga sponsor. Syempre nakakahiya na rin sa amin kung ito-tolerate namin yung mga ganong bagay na mali. Para At saka hindi lang sa sponsor at sa sarili nila nakakahiya, kundi nakakahiya na rin sa mga netizens na nakakapanood na yung isang tinutulungan po nila ay nakikita naman ng mga netizens na nagbibisyo, di ba? Baka may masabi pa, mag-backfire sa mga tumutulong na kinukonsinti po nila, no? So yun, ang ibig sabihin po ni Kalingap Edu. kung ganun man, mas maigi pang ilipat na lang natin yung tutulong natin sa ibang tao. Tama. Yun po. Dapat talaga may ganun, merong level, exact na level ng maximum tolerance para sa mga tinutulungan. Actually, si Kalingap Edu, may nasampulan na rin naman po yan eh. And hindi na natin kailangan banggitin pa kung sino po ano. So yun, naniniwala ako sa kanya na talagang meron siyang sinusunod na sarili niyang desisyon. Yan. Kung di naman deserve, no, na tulungan. Ilipat na lang sa iba. May time ba na minsan nagagalit ka sa beneficiary mo? Paano ka magalit? Tahimik or vocal na direct to the point? Diretsuhan agad para wala na agad para Walang patumpik-tumpik. Para malinaw na agad. Ayoko na nung pinapatagal pati sa oras ay. Saka siyempre para malinawan agad sila. At siyempre pag ganun po, sinasabihan ko sa kanila, pinapapili ko kung gusto nilang manatili o hindi. Kung gusto nilang magpatuloy sa ginagawa nilang mali, pasensyahan tayo pero ako lalayo. Pero kung gusto niyo pa rin magpatuloy, siyempre dapat magpasakop kayo sa akin. Tama. Para manatili kayo dito. At hanggang sa kaya niyo pang itolerate yung gusto ko, tutulungan ko kayo. Pero kung ayaw niyo na, sige, feel free to po. Pwede sila makalayo. Para walang pressure sa kanila. Okay kung anong gusto nilang gawin. Ayoko rin naman po nasasakal yung mga tinutulungan ko. Kaya okay, kahit viral pa yan, okay. Kung talagang ayaw na sa akin, kung nakalabag man ng mali, i-remove ko sa mga
ano ko, tutulungan kung ano man. Tama Kung hindi na talaga deserve or ano, ayaw na. Yun po. Para hindi Mm. ma-spoil. Opo. Sis Angie, may tanong ata ito. Ano, proud lang ako kay Kalingap Edo kasi yung kanyang prinsipyo sa sa buhay ay napakahanga, kahanga-hanga talaga. Sana ay paano ka kaya tularan, Kalingap Edo, yung ating mga ibang charity diyan na hindi sila dumedepensa masyado sa ating sa sponsor ba? Nako, mahirap maging kagaya ni Kalingap Edo kasi yan original yung kanya po at saka yung pagkatao niya malamang siya lang yung ganon. So mahirap gayahin yan. Mahirap kasi si Kalingap Edo self-reliant talaga yan Kumbaga umaasa siya sa sarili niyang kakayahan. Hindi siya umaasa sa tulong ng iba. Yun ang kakaiba kay Edo, guys. Ano po? 'Di ba? Paano ka kaya nila tularan? Yung ganun ba? Kasi napakaano mo napakasimple mo na kumbaga sa ay hangaan ka sana ng iba, 'di ba? Parang ganun. Yung nais kong mayroon kang mayroon kang mahawaan sa iyong kabaitan, sa iyong prinsipyo sa buhay na talagang matatag, yung iyong paninindigan. Yung ganun, parang self-defense ka lang, yung gano'n, yung parang tumatayo ka ng sarili, yung gano'n, na wala kang Self-reliant. inaasahan. Yun yung yun yung pangarap ko man lang sana sa kasama, sa mga ating mga, sa ating mga kasamahan na charity vlogger ba, na Mahirap naman po magsabi kasi sa mga kasamahan din natin kasi hindi naman po tayo lahat nabiyayaan ng kasikatan At syempre ako, pasalamat din ako kay Kalinga Prab dahil nakasama ako sa grupo niya at isa ako sa pinaka-pioneer ng grupo. Kumbaga, yung natatag yung K5, yung K5 K5, pa kami. oo. Doon pa talaga, kilala na rin kami kahit paano ma-establish na doon yung pangalan ko hanggang sa lumaki na. Kaya yung sa iba ay na naman mahirap magsalita po kasi yung iba biglaan lang yung pagpasok nila, which is hindi rin naman basta-basta tatangkilikin ng viewers kung makilala ka kung mabilisan. Dapat talaga unti-unti mong parang liligawan ng viewers hanggang sa magustuhan ka nila. At hindi rin Tama. naman basta-basta na ituturo ang karisma Saka dapat talaga Tama. Oo, totoo yun. dapat maging magaling ka rin makihalubilo sa tao at maging makisama para magustuhan ka rin ng viewers. Tama. Oo, meron akong tama yun, Kalingap Edo, totoo ka dyan. Noong mga panahon, siguro mga 2 years ago or 1 year ago, sabihin na natin 2 years ago, si Kalingap Edo ay isang para bang loner? Should I say loner? Or para bang siya yung hindi pala kibo, hindi pala ngiti. But nowadays, napapansin ko na si Kalingap Edo madali na siyang i-approach, happy, smiling face, parang sobra siyang inspired. Is it because of Baby Viancy natin? Nako. Sorry to ask. Ayan na. Pero gusto lang namin malaman talaga ang totoo Curious lang kami kasi ang laki ng pinagbago ni Kalingap Edo talaga. You look younger, you look more handsome. Tapos basta iba ang dating ng Kalingap Edo ngayon. Ibang-iba kaysa noon. Kung napapansin kasi pinag-uusapan namin dito sa Karaba, ang laki na pinagbago ni Kalingap Edo. Mas lalo siyang pumogi, bumata. Tsaka palangiti. Is it because of Viancy? Sorry to ask. Sagot niyo po, mahina pero dinig na dinig po kapag gumamit kayo ng headset po Ang dahilan daw, ang sagot ni Papa Eds, siguro si Viancy ang isang dahilan. Pero totoo naman po 'yun kasi kung alam niyo lang kung gaano niya kamahal si Viancy, ay grabe.
Naku, mahirap pangunahan to, mahirap bulong ng bulong. Siguro, pero Siguro. Ayun, siguro, yun na yun. Um, Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng siguro kung hindi Filipino language? Kung Spanish, which is doon naman nanggaling yung ibang salita na ginagamit ng Pilipino po, ano? Pero kung aalamin nyo mismo, ang ibig sabihin ng salitang siguro sa Spain or sa Portugal or sa Latin America or sa Europa, sa mismong Espanya po, ano, ang ibig sabihin ng salitang siguro ay sure. Ang salita kasi natin, ang siguro ay hindi sigurado. Pero sa Spain, ang siguro, yun yung ibig sabihin, sigurado na yun. At ang sigurado na salita sa kanila ay wala. Kumbaga hindi nila ginagamit yung salitang sigurado. Dito lang sa atin yung gumagamit ng salitang sigurado. Research niyo po yan. And dahil nga po siguro sa mga narating ko na rin ng mga lugar at nag-stay doon, kaya natutunan ko rin yung mga ganong salita. sabi niyo po loner. Siguro dati po, pero ngayon hindi ko masabing loner. Parang sa akin lang is, Okay. parang mas alam ko yung sarili kong gusto kong gawin sa buhay. Parang minsan alam kong parang minsan iniisip nila na parang bakit sa Edo laging nagsosolo. Bakit sa Edo laging parang iwas sa mga ibang kasamaang K-boys or ano pa man. Sa akin, syempre, parang parang, syempre, alam ko yung vision ko eh. Nakatutok ako sa vision ko, sa ginagawa ko, sa pagtulong natin dito, sa pagtulong ko sa channel ko, at palaguin yun. At syempre, pag-improve ng sarili ko, wala na akong ibang oras kundi pagandahin yung mga bagay na yun. At hindi ko na pasensya sa mga ibang kasamahan na hindi nagugustuhan yung ganong ugali ko, pero ganun talaga eh. Sa ulit-huli, sarili mo lang din naman ang tutulong sa sarili mo para umunlad ka. Tama. Correct. Minsan pwede rin kasama may mga makakatulong din sa mga ibang bagay, ibang tao, pero karaniwan yung sarili mo talaga Parandalian lang magiging yun. magpupush sa sarili mo para umangat ka. Hindi naman din halos mahirap mag-asa sa iba rin tao. At yung karaniwang gusto, mahirap makahanap ng kapares mong gusto eh. Karaniwan ng yung ibang tao. Tama. Si Bibi Beyonce na yun. Ay, sorry. Grabe talaga guys, si Teacher N. Talaga nga namang kinikilig. Papa Eze, to cut you off. Di ba, mahirap maghanap ng makakasundo mo. And it's Bibi Beyonce. Ala. Wala, natutuwa lang ako sa inyong dalawa. Sorry ha. Natutuwa lang kami kasi you know naman na love namin kayo. Di ba? Gandang Emmy, no? So yun. Mahirap talaga makahanap. So wag mo nang pakawalan yan, Papa Eds. So ayun. Gandang Emmy. Sobrang lang ako natutuwa. Gawan si Gandang Emmy. Speaking of that, sa inyong dalawa ni Beyonce, Kalingap Edu, may time ba kayo na napag-uusapan nyo yung future nyong dalawa? Nako, magandang katanungan to. Wow. Dati na pag-usapan ako namin yan. Hoy, galing. Yun lang muna. Bakit kinikilig tayo, Natutuwa lang kami sa kanila kasi love namin sila. Dugtungan ko yung tanong ni Muna kayo. Patapusin nyo muna yung kasagutan ni Papa Eds. Huwag nyo muna putulin. Anak ko po. Gandang Amy, dugtungan ko. Kasi itong last na vlog, grabe makatingin si Beyonce. Napansin talaga pag may ginagawa si Beyonce yung mata na video ganyan. So sa vlog na ito, may plano na sila in the future. At yun nga parang napag-usapan nila itong business, mag-invest. So ang tanong ko, hindi sa inyong dalawa kasi siyempre, hindi pa kayo kasal. So, ikaw Kalingap Ido, may nagplano ka na ba to invest, na magkaroon ng business at the same time na nag-charity ka? Nagsimula ka na ba o plano? Kagaya na sinabi niyo po, marami po kayo nakitang pagbabago sa akin. Yes, oo. Invest ako sa sarili ko po. Sa sarili ko para mag-improve. Para pagbutahin pa. Yun lang nakikita niyo, pero marami akong
Pinag-aaralan. ganyan. Tapos ano pa, hangga't nagre-ready sa mga bagay na sa hinaharap, yan. Naka-prepare na po yan. Oras na lang naghihintay. Naku, Wow! grabe. Ang linaw-linaw ng kasagutan ni Papa Eds po, ano? Sa isang kasagutan, sa isang katanungan, ang linaw po ng kanyang kasagutan po, ano? Kung i-invest ba siya para sa future po nila ni Viancy, and yun na nga. At lahat naman po yan ay naka-prepare na at oras na lang ang inaantay or nag-aantay. Grabe. Kumbaga, kung unawain mo, malalim sumagot si Kalingap Edu. Hindi basta-basta yung kanyang mga kasagutan, pero ganun siya, ganun siya ka-pribadong tao. So, kailangan talagang malalim din ang iyong pangunawa para masakyan mo siya or maintindihan mo siya. Sarili niya to Yun. improve. Maganda yun. Oo. Tama yun. Kung mag invest ka, ay unahin mo muna yung sarili mo. I-improve mo yung sarili mo. Hindi lang sa itsura, hindi lang sa nakikita, kundi sa iyong kaalaman. Yan ang totoong investment para maumpisahan mo. Kung baga gusto mo mag-level up, kailangan i-improve mo yung sarili mo. Ganun po yun. Oo. Yan lang. Napakaganda naman kasi ni Beyonce, sobra. Lalo siyang gumanda. 'Di ba? Bagay na bagay silang dalawa ni Kalinga Edo. Nako, Oo naman. given na yan. Sobrang bagay. Bagay talaga yun sila. So yun ha, ay, nako, ayoko nang magtanong. Kasi meron pa kaming katanungan, yung sabi namin, in 5 years, ano na ang status ng EDSI? Diba? Kasi makaraan ang 5 taon, kumusta na ang EDSI? Kalinga Edo. Tapos yan mag-aaral. Ang EDSID. Graduate. Happy ending na. Ang katanungan kasi, kung kumusta na ang EDSI after 5 years, so ang sagot niya, happy ending na. Tapos na ang EDSI. Ibig sabihin, ang EDSI kasi is yung programa. So, mapupunta na guys sa pribadong buhay, silang dalawa. Hindi na EDSI yun. Di ba? Kumbaga, Mr. and Mrs. Alsula na yun. Ayun na yun ha, happy ending na. Understanding. Mahirap magsabi. Basta, matagal kasing panahon yan eh. Totoo yan. Konting panahon Baka na wala lang na yan. kayo mapanood na EDSI, tapos na ang EDSI nun, then na, happy ending na eh. Hindi yun. Tuloy-tuloy po Wala yun. na. Habang vlog Mr. na and yun. Miss. Oo. Iba Ayun. na yun. Diba? Mr. and Mrs. na. Pag natapos na EDSI, ang kasunod nun, Mr. and Mrs. Alsula na. So, yun. So, ayan, ay nako, narinig natin ang mga kasagutan ni Kalinga Edo. Bahala na kayo dyan. Basta ko, doon sa mga nagme-message sa akin, sorry. Sorry, not sorry. Diba? Kasi, ayun, talagang ini-insist nila na si Kalinga Edo may girlfriend daw talaga. Naku, So, ito lubang na, narinig niyo mga kasagutan dito sa live ni Sis Darlene at nandito ang mga kalinawan. So, kaya nga hindi ko sila pinapatulan kasi we know Kalinga Edo. We know him personally, di ba? Yung mga naninira kay Kalinga Edo, we didn't even know them and we haven't met them, di ba? So, hindi ako naniwala sa kanila. So, yun guys, grabe ang haba po ng reaction video na ginawa natin na ito. No? Pero napakaganda naman po kasi mas nakilala natin ng lubusan si Kalingap Edu, hindi lang sa NC, kundi yung mismong sarili niyang pagkatao po. And ang lalim po niyang tao na kailangan magaling din yung isang tao na umintindi para makilala mo siya. Dahil kung paimbabaw lang, kung titingnan mo lang yung kanyang itsura, yung hindi mo siya makikilala. So yun guys, and so dami na rin natin natutunan. And muli, papasalamat po ako sa inyo sa pagsama ninyo sa akin dito sa reaction video na ito. No? And ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. At napakaganda na sinabi na after 5 years, mawawala na ang EDSI. Magiging ano na yan. Hula ko yan at nararamdaman ko yan. Alam ko kung gaano sila kaseryoso sa bawat isa. Si Biancy, tsaka si Ed, tsaka si Kalingap Edu guys. Totohanan po yung kanilang pagmamahalan. Bulong ko yan sa inyo. So, bye-bye po muna. Magsamantala at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na upload. So, bye-bye.